Magandang umaga po, bayan ng Taguig. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating programa, ang Source of Strength, na kung saan tinatalakay po natin at pinag-aaralan ang salita ng ating Panginoon. Simulan po natin sa isang panalangin. Manalangin po tayo. O mahabaging Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo, hinihiling namin ang gabay mo, ang tulong mo sa pag-aaral namin ng iyong salita. Tunay nga makasumpong kami ng kalakasan galing sa iyo. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Akin pong babasahin sa inyo, Mateo 1:23. Ganito po ang nakasulat. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan kasama natin ang Diyos. Yan din po ay nakasaad sa Isaiah 7:14 na ang sabi po doon ng Panginoon mismo ang magbibigay ng palatandaan na manganganak ang isang dalaga at tatawagin nga daw po itong Emmanuel. Ang salitang Emmanuel, ang ibig po sabihin ay kasama natin ang Diyos. Sa panahon po ngayon, itong Disyembre kung saan ginugunita, sinasariwa ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi man po tayo tiyak sa eksaktong date nito, ngunit ang importante, alam natin na may pinanganak. Gaya na sabi po ng John 3:16, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. May ibinigay. So dito po, may isinilang. Sino po ang sinilang? Ang ating Panginoong Jesucristo, na isa sa titulo na binansag sa kanya ay Emmanuel. Ang ibig sabihin nga, gaya ng aking nasabi kanina, kasama natin ang Diyos. Importante po sa ating pamumuhay na dapat mabatid natin na sa ating pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon, hindi lang natin nalalaman na nariyan ang Panginoon, kundi nababatid natin, nararanasan natin na kasama natin ang Diyos. Importante po na alam natin, batid natin, kasama natin siya. At ito ang pangako ng Panginoon, na siya nga ay kasama natin. Sino po ang sinasamahan ng Panginoon? Mula po sa aklat ng Lucas, ayon dito, papuri sa Diyos at kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan para sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. So yung mga taong kinalulugdan ng Diyos ay nagkakaroon po sila ng katiyakan, meron silang assurance na kasama nila ang Panginoon. Sapagkat ang pagsilang ng Panginoon sa sabsabat na siyang araw ng Kapaskuhan, ito yung unang Pasko. At ang unang Pasko ay may bit-bit po na regalo. At ang unang regalo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay nakasaad din po dito sa Lucas chapter 2. Ganito po ang sinasabi po. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Nung isilang ang ating Panginoon, isinilang din po ang salitang mabuting balita. Ano po ba ang mabuting balita? Ang mabuting balita po, ang nilalaman nito, ang sinasad nito, nakapaloob dito ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, pag sinabing mabuting balita, ang tinatalakay po rito, ang pinag-uusapan po rito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Isa sa mabuting balita ay yung ipinanganak ang ating Panginoon ng isang birhen, ng isang dalagang babae na tatawaging Emmanuel, ang ating Panginoong Jesus. Tatawaging Jesus din. Ang ibig sabihin ng salitang Jesus ay tagapagligtas. Ibig sabihin, isinilang ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas na ito, ang siyang kasama natin. Kaya nga po, kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, tayo kinalulugdan niya. Importante na hindi lamang nating batid kung anong kwento, ang kasaysayan ng kapanganakan, bagkos ito yating pinaniniwalaan na 2,000 taon na nakakalipas, may sinilang sa isang sabsaban, bit-bit ang kaligtasan, bit-bit ang kagalakan para sa lahat ng tao. Sino itong lahat ng tao na ito? Sila yung kinalulugdan ng Diyos. Sino itong kinalulugdan ng Diyos? Sila yung mga nagtiwala sa ating Panginoon.
kinilala siya bilang Lord and Savior. Importante po na dapat maintindihan natin, sapagkat ang Pasko ay Pasko ng pagsilang sa ating tagapagligtas, na siyang nagbigay sa atin ng tunay na kagalakan. Dahil po rito, nababatid natin, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Siya ang Emmanuel ng ating buhay. Kilalanin natin siya bilang Emmanuel ng ating buhay. Nang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Kilalanin natin siya bilang Jesus ng ating buhay. Nang ibig sabihin, tagapagligtas. Kilalanin natin siya bilang Kristo. Nang ibig sabihin, siyang ipinangako para sa ating mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya mga mahal naming kababayan dito sa Taguig, ito po ang pagkakataon. Kung nais niyo po na maranasan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan, papasukin si Kristo sa puso mo. Yan po ang tunay na Pasko. Hanggang dito na lamang po, pagpalain nawa ang lahat na makakapanood nito. Ito po ang ating pinag-aralan. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Ipanalangin po natin ang ating bayan, ang bayan ng Taguig. At muli, nagpapaalala po ang pamahalaan lungsod, mga kapatid, mga kababayan, tandaan po natin na andyan pa rin po ang banta po ng COVID, ng pandemya. So sikapin po natin na lagi po tayong ligtas sa pamamagitan po ng pag-iingat. Iwasan po muna natin ang pagkumpol-kumpol. Iwasan po natin yung mga basketball muna kasi po hindi pa po talaga pwede. At marami pa po tayong nababatid. Yung iba naman ay sinasamantala. Nagsasaya na, hindi pa man tapos. Meron dyan, nagiinuman, nagsasabong. Iwasan na po muna ninyo mga bagay na yan. At kung mapapaigi pa, itakwil na po natin sa buhay natin. Mainam pa po. Makinig na lang muna tayo sa sinasabi ng ating pamahalaan, sapagkat ang ating pamahalaan, seryoso din po na tayo tulungan at proteksyonan. Ipanalangin po natin ang Taguig. O dakilang Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Patuloy namin tinataas sa iyo ang bayan Taguig. Salamat po, Panginoon, ang bayang ito ay tunay nga na iyong kinalulugdan. Salamat po at nagtalaga ka ng mga lalaki at babae na siyang manunungkulan para sa amin. Salamat po sa buhay ni Mayor Lino Cayetano, kasama ng kanyang buong pamilya, ang Cayetano family. Gayon din, Panginoon, ang aming Vice Mayor at ang mga konsehal namin sa una at ikalawang distrito, ang aming mga kapitan. Patuloy mong gamitin, Panginoon, upang maging instrumento, Panginoon Diyos, upang ang aming mga kababayan, Panginoon, ay maligtas dito po sa pandemyang ito. Salamat din po sa mga kawani ng bayan, yung aming mga frontliner, patuloy mo rin pong ingatan sila. Maraming salamat din po, Panginoon, sa aming Congressman Alan Peter Cayetano, Congresswoman Lani Cayetano, sama na rin, Panginoon, aming Senador Pia Cayetano. Maraming salamat, Panginoon. Ang bayan ng Taguig ay bayan mo. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong Jesus. Amen. Amen.